Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 2, Quarter 4, Week 5. Nauunawaan ang pinakinggan o binasang tekstong naratibo, kwentong pambata, kwentong bayan, pabula, at alamat. Sabihin ang salitang aking tinutukoy. Ano ang batayang elemento ang tumutukoy sa mga tao sa kwento? Tauhan. Ano ang batayang elemento ng tekstong naratibo ang tumutukoy sa mga lugar kung saan naganap ang mga pangyayari? Magbigay ng halimbawa. Tagpuan. Halimbawa, paaralan, gubat o bahay. Sabihin kung tama o mali. Maaaring iugnay natin ang ating sariling karanasan sa ating binabasang kwento upang mas maunawaan natin ito. Tama. Ano ang uri ng kwento na nagpapaliwanag kung paano nagsimula ang isang bagay, lugar o pangyayari at madalas ay may halong hiwaga? Alamat. Ano ang uri ng kwento na ang mga tauhan ay mga hayop? Pabula. Ito ang nagsasabi ng dahilan kung bakit nangyari ang isang bagay sa kwento. Ano ito? Sanhi. Ito ay tumutukoy sa katapusan ng kwento. Ano ito? Wakas. Ito ay tumutukoy sa problema o hamon na hinaharap ng mga tauhan sa kwento. Ano ito? Suliranin. Ito ay mensahe o leksyong nais iparating ng kwento. Ano ito? Aral o tema. Ibigay niyo ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. Suriin ang larawan bilang clue. Kawangis ni Maria ang kanyang ate. Kawangis, kamukha. Iniluto ng panadero ang tinapay sa pugon. Pugon ay isang uri ng lutuan ng tinapay. Karamihan sa mga Pilipino ay kulay kayumanggi. Kayumanggi, kulay kape katulad ng kulay ng balat ng maraming Pilipino. Gamitin mo naman ang context clue sa pangungusap upang maibigay ang kahulugan nito. Hanguin mo na mula sa kalan ang iyong iniluluto at baka ito ay masunog. Hanguin, kunin o alisin mula sa kalan. Inihulma ni Mario ang clay o putik sa korteng isda. Inihulma, inihugis. Ano ang kulay ng iyong balat? Kapareho ba ito ng kulay ng nakararaming Pilipino? Bakit kayumanggi ang kulay ng mga Pilipino? Ating basahin. Noong unang panahon, mag-isang namumuhay si Bathala. Malungkot si Bathala sa kanyang pag-iisa, kaya nilikha niya ang liwanag. Pagkatapos, nilikha niya ang langit at lupa, ngunit hindi pa rin nasiyahan si Bathala, kaya nilikha naman niya ang araw, buwan at mga bituin. Pagkatapos, nilikha niya ang ilog, sapa, talon at dagat. Maganda na ang daigdig, ngunit wala itong buhay, kaya nilagyan niya ito ng mga halaman, puno, bulaklak, ibon, paru-paro at iba pang mga hayop. Masaya niyang pinagmasdan ang kanyang mga nilikha. Sayang kung walang mag-aalaga at maninirahan sa daigdig na ito, wika ni Bathala. Gagawa ako ng tao, gagawin ko siyang kawangis ko. Kumuha si Bathala ng malaking bahagi ng putik, inihulma niya ito ng pakorteng tao at inilagay sa pugon upang lutuin. Nag-antay siya ng ilang sandali. Dahil sa kasabikang makita kaagad ang taong kanyang ginawa, kinuha agad niya ito sa pugon. Hay, maputla ang kulay, hilaw pa ito,
Siguro masyadong malaki ang putik na ginawa ko kaya hindi agad naluto, sabi ni Bathala. Muling dumakot ng lupa si Bathala. Maliit ito kaysa sa una niyang ginawa. Inihugis niya ito ng korteng tao at inilagay sa pugon upang lutuin. Lulutuin ko ito sa pugon ng matagal. Hindi ko agad hahanguin upang hindi mahilaw tulad ng unang taong aking hinulma, ang sabi ni Bathala. Binantayan ni Bathala ang pagluluto sa pugon. Dahil sa kapaguran, nakatulog si Bathala. Nagising lamang siya dahil sa amoy ng nasusunog na putik. Madali niyang hinango ito sa loob ng pugon. Naku, nasunog! Lubhang nangitim ito dahil sa pagkasunog, wika ni Bathala. Sa ikatlong pagkakataon, muling dumakot ng putik si Bathala. Katamtaman lamang ito. Hindi malaki at hindi rin maliit. Inihugis niya ito ng korteng tao at inilagay sa pugon upang lutuin. Binantayan niya ito ng mabuti. Nang inaakala niyang ito'y luto na ay saka niya ito hinango. Kay ganda, tamang-tama ang sukat at anyo. Tamang-tama rin ang pagkakaluto nito. Nasisihang wika ni Bathala. Hindi sunog, hindi hilaw, kayo mangging tunay. Mula sa tatlong uri ng taong ginawa ni Bathala, nagmula ang iba't ibang lahi. Ang lahing puti ay mula sa unang taong kanyang nilikha, malalaki at mapuputi. Ang lahing itim ay mula sa pangalawa, maliliit at maiitim. Ang lahing kayumanggi na tamang sukat at kulay ay mula sa ikatlong tao. Ang Pilipino ay kabilang sa lahing kayumanggi. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Si Bathala ang pangunahing tauhan sa kwento. Bakit nalungkot si Bathala sa simula ng kwento? Nalungkot si Bathala dahil siya ay namumuhay mag-isa. Ano ang unang bagay na nilikha ni Bathala? Ang unang nilikha ni Bathala ay ang liwanag. Bakit naisip ni Bathala na gumawa ng tao? Naisip ni Bathala na gumawa ng tao upang may mag-alaga sa kanyang mga nilikha. Paano nilikha ni Bathala ang mga tao? Lumikha si Bathala ng tao ayon sa kanyang wangis. Kumuha siya ng putik at inihulma ito sa anyo ng isang tao. Pagkatapos inilagay niya ito sa pugon upang maluto. Nasihan ba si Bathala sa unang taong kanyang nilikha? Bakit? Hindi nasihan si Bathala dahil hindi ito naluto ng tama. Hilaw pa ito ng kanyang hanguin mula sa pugon. Ano ang naging problema ni Bathala noong ginawa niya ang pangalawang tao? Ang pangalawang tao ay nasunog kung kaya't naging maitim ang kulay nito. Ano ang ginawa ni Bathala upang hindi na siya magkamali sa paglikha ng tao sa ikatlong pagkakataon? Binantayan ni Bathala ng mabuti ang pagluluto. Ano ang pagkakaiba ng tatlong uri ng taong nilikha ni Bathala? Nagkaiba ang kulay ng mga nilikhang tao ni Bathala. Ang unang tao ay maputla dahil hilaw, ang pangalawa ay maitim dahil nasunog, at ang pangatlo ay kayumanggi dahil tama ang pagkakaluto. Anong lahi ang kinabibilangan ng mga Pilipino ayon sa kwento? Ayon sa kwento, ang mga Pilipino ay kabilang sa lahing kayumanggi. Ano-ano ang mga katangian ni Bathala na ipinakita sa kwento? Si Bathala ay matyaga, mapanlikha at marunong matuto sa kanyang mga pagkakamali. Kung hindi kayumanggi ang kulay ng iyong balat, nangangahulugan ba na hindi ka kabilang sa lahing kayumanggi? Bakit? Hindi nangangahulugang hindi ka kabilang sa lahing kayumanggi dahil ang pagiging Pilipino ay nakabatay sa kultura, lahi at pagkakakilanlan, hindi lamang sa kulay ng balat. Ano ang kulay ng iyong balat? Kung ikaw ay papipiliin, nanaisin mo bang mapalitan ang kulay ng iyong balat?
Ang mga taong may maitim na balat ay kadalasang tinutukso o kinukutya. Paano natin sila dapat tratuhin? Basahin ang ilang parte ng kwento. Ako si Bathala. Sa simula, mag-isa akong namuhay. Naging malungkot ako sa aking pag-iisa kung kaya't nilikha ko ang liwanag. Nilikha ko rin ang langit at lupa, ngunit hindi pa rin ako naging masaya, kaya nilikha ko naman ang araw, buwan at mga bituin. Pagkatapos, nilikha ko ang ilog, sapa at dagat. Maganda na ang daigdig, pero wala itong buhay, kaya nilagyan ko ito ng mga halaman, puno, mga bulaklak, ibon at iba pang mga hayop. Masaya kong pinagmasdan ang aking mga nilikha. Noong unang panahon, mag-isang namumuhay si Bathala. Malungkot si Bathala sa kanyang pag-iisa, kaya nilikha niya ang liwanag. Pagkatapos, nilikha niya ang langit at lupa, ngunit hindi pa rin nasiyahan si Bathala, kaya nilikha naman niya ang araw, buwan at mga bituin. Pagkatapos nilikha niya ang ilog, sapa, talon at dagat. Maganda na ang daigdig pero walang buhay, kaya nilagyan niya ito ng mga halaman, puno, bulaklak, ibon, paru-paro at iba pang mga hayop. Masaya niyang pinagmasdan ang kanyang mga nilikha. Sino ang nagsasalaysay sa kwento A? Sino ang nagsasalaysay sa kwento B? Ang kwento ay isinasalaysay gamit ang tatlong perspektibo o pananaw. Ang perspektibo ay paraan ng pagtingin sa isang bagay o pangyayari. Ang perspektibo sa isang kwento ang nagtatakda kung sino ang nagkukwento at ang kaugnayan ng tagapagsalaysay sa mga tauhan ng kwento. Ang tatlong perspektibo ng nagsasalaysay ay tumutukoy sa mga paraan kung paano inilalahad ng isang tagapagsalaysay ang kwento mula sa iba't ibang pananaw. Unang panauhan. Ang tagapagsalaysay ay isang tauhan sa kwento at gumagamit ng mga salitang ako, ko at akin. Halimbawa, naging malungkot ako sa aking pag-iisa. Lumikha ako ng mga puno, halaman at mga bulaklak. Ikalawang panauhan. Ang ikalawang panauhang pagsasalaysay ay bihirang ginagamit sa pagkukwento. Ang mga aksyon ay ginagabayan ng isang tauhang itinatalaga sa mambabasa na tinutukoy bilang ikaw. Sa ganitong uri ng pagsasalaysay, ang mambabasa ay magiging bahagi ng kwento bilang tauhan. Sa pagsasalaysay ng kwento, ang salitang ikaw, mo o ka ang ginagamit. Halimbawa, ikaw ay lumikha ng mga araw, buwan at mga bituin, ngunit hindi ka pa rin nasiyahan sa iyong mga nilikha. Nilikha mo ang lahing kayumanggi kung saan ka kabilang. Ikatlong panauhan. Sa ikatlong panauhan, ang tagapagsalaysay ay hindi bahagi ng kwento. Ginagamitan ito ng mga salitang siya, nila o pangalan ng tauhan. Ito ang madalas na gamitin sa pagsasalaysay ng kwento. Halimbawa, lumikha si Bathala ng mga ilog, sapa, mga halaman at bulaklak. Siya ay nasiyahan sa mga bagay na kanyang nilikha. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa tamang ayos. Isulat ang 1 hanggang 5 sapat lang. Nasiyahan si Bathala sa anyo at kulay ng ikatlong taong kanyang nilikha. Malungkot pa rin si Bathala kahit makulay na ang kanyang nalikhang daigdig. Nasunog ang putik na kanyang iniluto. Mag-isang namumuhay si Bathala. Kumuha si Bathala ng malaking tipak ng putik at inihugis niya ito ng korteng tao at inilagay sa pugon upang lutuin. Narito ang mga tamang kasagutan. Basahin ang mga sumusunod na bahagi ng mga kwentong tinalakay tungkol sa iyong nabasa o napakinggan. Tukuyin ang nagsasalaysay sa bawat kwento. Isulat sapat lang ang 1 kung ito ay unang panauhan, 2 kung ito ay ikalawang panauhan, o 3 kung ito ay ikatlong panauhan.
Tinawag ko si Pinang ngunit hindi siya sumasagot. Ilang araw ko na ring hindi nakikita ang aking anak na si Pinang. 1. Ikaw ay isang makapangyarihang hari. Tinipon mo ang mga taong iyong nasasakupan. Sinabi mo na maghanda sila para sa darating na bagyo. 2. Nagtatalo si Kabayo at si Kalabaw. Ayaw kasi ni Kabayo na tulungan si Kalabaw sa pagpasan ng mga gamit ng kanilang amo. 3. Habang masayang kumakanta at sumasayaw si Tipaklong, ay abala naman sa pag-iimbak ng mga pagkain si Langgam para sa darating na taglamig. 3. Nagkasundo sina Matsing at Pagong. Kinuha ni Matsing ang taas na bahagi ng puno ng saging. Kinuha naman ni Pagong ang ibabang bahagi nito at kanya itong itinanim. 3. Ang kulay ng balat ng mga tao ay isa lamang sa mga pagkakakilanlan sa isang lahi. Ano man ang kulay ng iyong balat, maputi, kayumanggi o maitim man, ay hindi mo ito dapat ikahiya. Sabihin mo kung ano ang kulay ng iyong balat. Ibahagi mo kung bakit mo ito dapat ipagmalaki. Isulat ang T sapat lang kung tama ang pangungusap at M kung mali. Sa unang panauhan, ang tagapagsalaysay ay isang tauhan sa kwento. T. Ang mambabasa ay bahagi ng kwento kung ito ay isinasalaysay sa ikalawang panauhan. T. Ang mga salitang ikaw at ka ay ginagamit sa ikalawang panauhan. T. Gumagamit ng mga salitang ako, ko at akin sa unang panauhan. T. Sa ikatlong panauhan, ang tagapagsalaysay ay hindi bahagi ng kwento. T. Tukuyin ang nagsasalaysay sa bahagi ng bawat kwento. Isulat ang UP kung ito ay unang panauhan, IK kung ikalawang panauhan, o IP kung ikatlong panauhan. Ako ay masayang aawit at sasayaw sa bukid. Yayayain ko si kaibigang Langgam na makisaya sa akin. UP. Dahil sa pagod sa paglipad ay naghanap ng maiinom ang uwak. Nakakita siya ng isang pitsel na may tubig. IP. Gabi na at madilim na ang paligid. Binilisan ko ang aking paglakad nang bigla na lamang may tumalon sa aking daraanan. Pusa lamang pala. UP. Isa kang matapang na bata, David. Natalo mo ang higanteng si Goliath. IK. Muling nagkaroon ng kulay ang nayon. Naging masaya at masigla ang mga mamamayan na nakatira doon. IP. Para sa ikalawang araw. Basahin ulit ang kwentong bakit kayumanggi ang kulay ng balat ng Pilipino. Ayusin ang mga pangkat ng titik upang makabuo ng salita. Ang mga salita ay may kinalaman sa pangungusap. Tandaan na may isang titik ang isinama bilang panglito. Unang pangkat. Simuno. Ikalawang pangkat. Panaguri. Ikatlong pangkat. Payak. Ikaapat na pangkat. Pasalaysay. Ang mga tao ay nilikha ni Bathala. Ano ang pinag-usapan sa pangungusap? Ang mga tao. Ano ang tawag sa bahagi ng pangungusap ang pinag-uusapan? Ang simuno ay bahagi ng pangungusap na pinag-uusapan. Ito ay maaaring pangalan o panghalip. Ano ang sinasabi tungkol sa mga tao? Nilikha ni Bathala.
Ano ang bahagi ng pangungusap ang nagsasabi tungkol sa simuno? Ang panaguri ay bahagi ng pangungusap na nagpapahayag o nagsasabi tungkol sa simuno. Kung ito ay nasa hulihan ng pangungusap, ito ay pinangungunahan ng salitang ay. May dalawang ayos ang pangungusap, karaniwan at di karaniwan. Namumuhay na mag-isa si Bathala. Ano ang simuno sa pangungusap? Ang simuno ay si Bathala. Ano ang panaguri sa pangungusap? Ang panaguri ay namumuhay na mag-isa. Ano ang nauuna sa pangungusap? Simuno o panaguri? Panaguri ang nauuna sa pangungusap. Ang pangungusap ay nasa karaniwang ayos kapag nauuna ang panaguri kaysa sa simuno. Tinatawag itong karaniwang ayos sapagkat ito ang ayos ng pangungusap na karaniwan nating ginagamit kung tayo ay nakikipag-usap. Sumulat kayo ng isang pangungusap tungkol sa inyong kapaligiran gamit ang karaniwang ayos ng pangungusap. Isulat ninyo ito sa strip of paper. Ang araw ay nilikha ni Bathala. Ano ang simuno sa pangungusap? Ang simuno ay ang araw. Ano ang panaguri sa pangungusap? Ang panaguri ay nilikha ni Bathala. Ano ang nauuna sa pangungusap? Simuno o panaguri? Simuno ang nauuna sa pangungusap. Ang pangungusap ay nasa di karaniwang ayos kung nauuna ang simuno at sinusundan ng panaguri. Ang panaguri sa ayos na ito ay pinangungunahan ng panandang ay. Sumulat kayo ng isang pangungusap tungkol sa inyong kapaligiran gamit ang di karaniwang ayos ng pangungusap. Isulat ninyo ito sa strip of paper. Basahin ang dialogo. Dan, nakita mo ba ang pagsikat ng araw? Ding, oo, napakaganda ng pagsikat ng araw. Dan, ang pagsikat ba ng araw ay iyong nakita? Ding, oo, ang pagsikat ng araw ay napakaganda. Alin sa dialogo ang gumamit ng pangungusap na nasa karaniwang ayos? Ang pangungusap na ang pagsikat ng araw ay napakaganda ang nasa karaniwang ayos. Ano ang gumamit ng pangungusap na nasa di karaniwang ayos? Ang pangungusap na napakaganda ng pagsikat ng araw at ang pagsikat ba ng araw ay iyong nakita ang nasa di karaniwang ayos. Ang mga Pilipino ay kabilang sa lahing Kayumanggi. Ilan ang kaisipang ipinahahayag ng pangungusap? Ano ang kayarian ng pangungusap kung ito ay may iisang kaisipang ipinahahayag? Ang payak na pangungusap ay nagpapahayag ng iisang kaisipan lamang. Ito ay maaaring magtaglay ng isa o higit pang simuno o panaguri, subalit iisang diwa lamang ang ipinahahayag. Ang mga dagat at ilog ay nilikha ni Bathala. Ang lahing puti ay mapuputi at malalaki. Sumulat kayo sa isang strip of paper ng isang payak na pangungusap tungkol sa inyong karanasan na may kaugnayan sa kalikasan. Ang mga Pilipino ay kabilang sa lahing Kayumanggi. Ano ang uri ng pangungusap ayon sa gamit? Ito ay pasalaysay na pangungusap. Ang pangungusap na pasalaysay o patrol ay pangungusap na nagsasalaysay o nagsasabi tungkol sa isang paksa. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tuldok. Sumulat ng isang payak na pangungusap na nagsasalaysay. Sa langguhitan ang simuno at ikahon naman ang panaguri ng bawat pangungusap. Ang mga Pilipino ay kabilang sa lahing Kayumanggi. Ang lahing Kayumanggi ay kilala sa pagiging masipag. Ang mga Pilipino ay magiliw sa mga bisita. Mapagmahal sa pamilya ang mga Pilipino.
Nagtutulungan ang mga magkakapitbahay sa panahon ng sakuna. Narito ang mga susing sagot. Isulat ang S sa patlang kung ang nakasalang guhit na bahagi ng pangungusap ay simuno at P kung ito ay panaguri. Ang tubig sa ilog ay malamig. S. Ang Pilipino ay nabibilang sa lahing kayumanggi. S. Sariwa ang mga bulaklak. P. Lumikha si Bathala ng mga puno at halaman. P. Maganda ang daigdig. P. Para sa ikatlong araw, na ibibigay ang batayang elemento ng tekstong naratibo. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. Gumuhit ng linya upang pagdugtungin ang bawat salita sa tamang kahulugan nito. Sa unang kolum, kawangis, pugon, kayumanggi, hanguin, inihulma. Sa ikalawang kolum, moreno o morena, alisin, inihugis, kamukha, lutuan ng tinapay. Narito ang mga tamang kasagutan. Kawangis, kamukha. Pugon, lutuan ng tinapay. Kayumanggi, moreno o morena. Hanguin, alisin. Inihulma, inihugis. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. Gumuhit ng linya upang pagdugtungin ang bawat salita sa tamang kahulugan nito. Basahing muli ang alamat kung bakit kulay kayumanggi ang balat ng mga Pilipino upang ipakita ang pagbasa ng may tatas. Pangkatin muli ang klase sa 5 grupo. Maghanda ng inyong sagot sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Magkaroon ng 1 hanggang 2 minuto upang ipakita at ipaliwanag ang inyong sagot. Para sa unang pangkat, pumili ng 2 hanggang 3 bagay na nilikha ni Bathala. Ipakita ang dahilan kung bakit niya nilikha ang mga bagay na iyon sa pamamagitan ng roleplay. Ikalawang pangkat, ipakita sa pamamagitan ng roleplay ang mga naging suliranin ni Bathala sa paglikha ng una at ikalawang tao at paano niya ito nabigyan ng solusyon. Ikatlong pangkat, ano-ano ang mga katangian na ipinakita ni Bathala sa kwento. Isulat niyo sa strip of paper ang bawat katangian at ibigay ang kahulugan nito. Ipaliwanag ang iyong sagot sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga pangyayari sa kwento kung saan naipakita niya ang mga katangiang ito. Isalaysay ang alamat sa unang panauhan. Ibigay ang buod ng kwento sa pamamagitan ng comic strips. Gumawa lamang ng 5 hanggang 6 na comic strips. Sabihin kung tama o mali ang bawat pangungusap. Ang araw ang unang nilikha ni Bathala. Tama. Lumikha si Bathala ng mga tao dahil nais niyang may mag-alaga sa mga hayop, halaman at iba pang bagay na kanyang nilikha. Tama. Ang unang tauhan ang nagsasalaysay sa kwento. Mali. 2 beses lumikha ng tao si Bathala. Mali. Sadyang pinabayaan ni Bathala ang kanyang inilutong putik. Mali. Putik lamang ang ginamit ni Bathala sa paglikha ng tao. Tama. Ang Pilipino ay kabilang sa lahing kayumanggi. Tama. Tamang-tama ang sukat at anyong ikatlong taong nilikha ni Bathala. Tama. Ang mga Pilipino ay mula sa lahing kayumanggi. Tama. Ayon sa kwento, may 3 lahi ang mga tao. Tama. Maraming alamat ang ating bansa. Marami tayong matututunan sa pagbabasa ng mga alamat. Ibahagi sa klase ang aral na natutunan mo sa isang alamat na iyong nabasa o napakinggan. Para sa ika-4 na araw, nakabubuo ng payak na pangungusap na nagsasalaysay ng karanasan. Ano ang pangungusap?
Ang pangungusap ay lipon na mga salita na nagpapahayag ng buong diwa o kaisipan. Ito ay may dalawang bahagi, simuno at panaguri. Ang kulay ng balat ng maraming Pilipino ay kayumanggi. Ano ang simuno ng pangungusap? Ang simuno ay ang kulay ng balat ng maraming Pilipino. Ano ang panaguri ng pangungusap? Ang panaguri ay kayumanggi. Ilan ang kaisipang ipinahahayag ng pangungusap? Isa ang kaisipang ipinahahayag nito. Ano ang kayarian ng pangungusap kung ito ay may iisang kaisipang ipinahahayag? Ito ay payak na pangungusap. Pangkatinang klase, sumulat kayo ng 3 payak na pangungusap na nagsasalaysay kung paano nyo pinangangalagaan ang inyong kapaligiran. Pagkatapos, ipaskil nyo ang mga nabuong pangungusap sa pisara. Tukuyin nyo ang simuno at panaguri sa bawat nabuong pangungusap. Ipaliwanag nyo kung bakit nasabi nyong payak na pangungusap ang inyong nagawa. Sipiin ang mga pangungusap sa inyong kwaderno sa paraang kabit-kabit. Siguraduhing nagagamit nyo ng tama ang malalaki at maliliit na letra ng tama, gayon din ang mga bantas. Mahalaga na matukoy ang simuno at panaguri sa pangungusap upang maging malinaw at maayos ang pagpapahayag. Tiyakin na tama ang pagkakagamit ng simuno at panaguri sa mga pangungusap na iyong sinusulat upang maiwasan ang kalituhan. Sumulat ng 2 payak na pangungusap na nagsasalaysay ukol sa mga sumusunod na paksa. Isulat ang mga ito sa paraang kabit-kabit. Ang mga katulong sa pamayanan. Ang mga puno at halaman sa inyong paligid.